Noong 1235 sa Austria, tatlong babae ang inakusahan ng pangkukulam. Nang hilingin ng isang pari na ikumpisal ang kanilang mga kasalanan, inamin ng una na pumirma siya ng isang pakete kasama sina Lucifer at nagmakaawa para sa awa. Sinabi ng pangalawa na gumawa siya ng mga pamahid ngunit ang mga ito ay regular na gamot, hindi pangkukulam. Sinabi ng pangatlo sa pari na susunugin siya at impyerno. Ang dalawang babaeng ito ay agad na binitay sa ibabaw ng tulay. Nalito ang una dahil inamin niyang nakaligtas siya. Ngunit nilinaw ng pari na para lamang ito sa kanyang kaluluwa bago siya bitiin. Nang mamatay na silang tatlo, ibinababa ang kanilang mga katawan sa tubig upang malunod sila. Nang hilingin ng pari sa mga sundalo na hilahin sila palabas upang may sagawa niya ang sagradong ritual. Mula sa aklat ni Solomon, natitiyak na hindi na muling babangon ang mga babae. Naisip ng mga sundalo na sapat na ito at umalis. Sa kalagitnaan ng gabi, hinayla mismo ng pari ang mga bangkay palabas at sinimulang bigkasan. Ang ritual. Ang una ay nagawa ng walang problema. Ang pangalawa ay samuka sa mukha at ang katawan ng babae ay nagsimulang manginig. Ngunit ito ay muling namatay nang matapos ang orasayon. Nang subukang bunutin ng pari ang pangatlo, ang lubad ay umatras at pinahulog siya sa tubig. Agad siyang lumangoy papunta sa baybayin, ngunit isang kamay ang patuloy na humihila sa kanya pabalik. Matapos ang ilang pagpupumiglas, nagawa ng pari na umalis sa ilog at bumalik sa tulay upang kunin ang libro. Biglang lumipad ang pangatlong katawan palabas ng tubig at sinunog ang libro, pagkatapos ay ibinitin niya ang pari sa ibabaw ng tulay. Noong 1332 sa Turkey, dalawang makapangyarihang hukbo ang nagtagpo sa disyerto noong mga krusada. Napagpasyahan ng mga kabalyerong sina Behmen at Felsen na kung sino ang makapatay ng mas maraming lalaki ay iinom ng libre. Ang labanan ay talagang mabangis at ang parehong hukbo ay nawalan ng maraming lalaki sa pangalawa. Ngunit sina Behmen at Felsen ay patuloy na nag-aasaran sa isa't isa habang nakikipaglaban. Nang gabing yun, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang tagumpay sa isang tavern na may maraming babaeng lasing. Noong 1334, sina Behmen at Felsen ay sumali sa isa pang mabangis na labanan sa Libya. Libo-libong kalalakihan ang muling namatay nang hilingin ng simbahan sa mga sundalo na patayin ang lahat ng mga erehe. Noong 1337, isa pang labanan ang naganap sa Turkey noong gabing yun. Nagpatuloy ang banal na digmaang ito noong 1339 at ang pagbagsak ng nyebe ay nakagambala sa paningin. Patuloy silang hinihikayat ng isang pari na pumatay at nagsisimula ng mapansin ni Felsen na ang Diyos ay napakaraming kaaway. Noong 1344 sa Greece, sinunog ng tirador ang isang lungsod bago pa man ibagsak ng hukbo ang pinto. Dahil ang lahat ng tao rito ay itinuturing na hindi mananampalataya, ang mga sibilyan ay pinapatay kasama ang mga sundalo ng walang awa. Natigilan si Behmen nang mapagtanto niyang nakapatay siya ng isang inosenteng babae at laminggaling sa paligid ng may pagkabigla. Napansin ang lahat ng mga pamilyang patay sa lupa. Napansin din ni Felsen ang massacre at nagtinginan ang dalawa nang umabot sila sa parehong conclusion. Pagkatapos ng labanan, nakipagtalo si Behmen sa pari, dahil hindi siya naniniwala na nais ng Diyos na patayin nila ang mga babae at bata. Nang malapit ng maging agresibo ang pari, ipinahayag ni Behmen at Felsen na sumuko na sila. Pagkalipas ng isang buwan, dumating ang dalawa sa Austria. Ngunit pagkatapos ng ilang oras na paglalakad ay wala silang nakitang kahit isang tao sa paligid. Pagpasok nila sa isang bahay sa bukid, hinayla nila ang mga kumot sa isang kama at natagpuan ang isang pamilyang namatay dahil sa isang hindi kilalang sakit. Biglang gumalaw ang isa sa mga bangkay, ngunit mabilis itong gumuho muli. Nagpasya sina Behmen at Felsen na sunugin ang gusali bago umalis. Kalaunan ay nakahanap sila ng isang lungsod kung saan nakakita sila ng mga bangkay at almoranas, mga may sakit sa bawat sulok, at ilang malulusog na nagmamakaawa na kunin na sila. Sinabi sa kanila ni Guard Johann na isang salot ang kumakalat sa lupain sa loob ng 3.5 taon at walang natagpo ang lunas. Kinailangan niyang ilibing ang kanyang mga anak at asawa gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkatapos ay bumili sina Behmen at Felsen ng mga bagong kabayo. Nang ilipat ng batang lalaki sa kwadra ang kanilang mga gamit, aksidente niyang nalaglag ang kanilang mga espada. Kaya't ang crest sa hawakan ay nalantad at ngayon ay kilala na ng mga lokal ang kanilang mga tinalikuran. Mabilis silang pinalibutan ng mga gwardya sa isang labanan sa mga Soo. Sinubukan ni Behmen at Felsen na ipagtanggol ang kanilang sarili at nagawang mapabagsak ang ilang kalalakihan.
Ngunit natalo sila ng mga gwardya sa kanilang bilang at nauwi sa paghuli sa kanila. Pagkatapos, sinuri ng pari na Devil's Act ang espada upang kumpirmahin na ang mga lalaking ito ay mga banal na kabalyero at dinala sila upang makita ang kardinal, na may sakit sa kama at napapaligiran ng mga doktor. Nabalitaan ng kardinal ang tungkol sa kabayanihan ni Bayman at Felsen, kaya binigyan niya sila ng isang misyon. Nadalhin ang mangkukulam na nagpasimula ng salot sa Abbey of Severik, kung saan maaaring magsagawa ang mga monghe ng isang ritual upang sirain ang kanyang mga kapangyarihan at wakasan ang salot. Gayunpaman, sinabi ni Bayman at Felsen na hindi na sila naglilingkod sa simbahan, kaya sila ay nakakulong. Sa piitan, sa selda, nakilala nila si Anna, na mukhang isang normal na babae. Hindi naniniwala si Bayman na isa siyang mangkukulam at nagteorya na pinilit siya ng simbahan na umamin. Nang sila ay nakatulog, binangungot sila tungkol sa mga inosenteng taong kanilang pinatay, at nagising si Bayman matapos makita ang babaeng kanyang pinatay. Pagkatapos ay narinig niya si Anna na umiiyak at napansin niyang puno ng pasa ang likod nito. Ilang sandali pa ay sinabi ng mga kabalyero kay Devil's Act na tatanggapin nila ang misyon kung papayag ang simbahan na bigyan si Anna ng patas na paglilitis at ibasura ang kanilang mga kaso. Sa isang opisina, ipinaliwanag ng Devil's Act na aabuti ng 6 na araw bago makarating sa Abbey. Gayunpaman, itinuro ni Johann at ng mga bayani na ang rutang pinili ng Devil's Act ay lubhang mapanganib, at kailangan nila ng isang taong talagang nakakaalam sa lupain. Dinala sila ng Devil's Act upang makita kung paano ang Mar, isang manloloko na naghihintay sa kanyang pagbitay. Dahil alam na alam ng Mar ang lupain, sumang-ayon silang humingi ng kapatawaran kung isasama niya ang grupo sa Abbey. Ngunit kung susubukan niyang tumakas, papatayin siya. Sa selda, natutulog si Anna dahil binigyan siya ng pampakalma kasama ng kanyang pagkain. Nang sinubukan ni Devil's Act na tanggalin ang kadena sa kanya, nagising si Anna at hinarap siya upang subukang sakalin siya. Pagkatapos ay hinayla ang mga kadena upang pigilan siya at sa halip ay tumalon si Anna sa kanya. Kaya't nagmadali sina Bayman at Felsen upang hulihin siya at patumbahin. Si Anna ay ikinulong sa isang hawla, at patuloy siyang iniinsulto ng mga lokal habang sa wakas ay umalis ang grupo. Samantala, namatay ang kardinal sa salot. Sa paglalakbay, nagtataka si Johann kung paano nahuli si Anna. Ipinaliwanag ng Devil's Act na natagpuan siyang gumagala sa labas ng lungsod na bumubulong ng mga kakaibang bagay na walang nakakaintindi. Pagkalipas ng 2 linggo, sinakop ng salot ang lungsod, at narinig nila ang parehong nangyari sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Samantala, sinabi ni Felsen kay Bayman na si Anna ay may malakas na lakas, kaya malinaw na may nangyayari sa kanya. Sa sandaling yun, napansin nila ang isang kakaibang sumusunod sa kanila kaya nagpasya silang maglagay ng bitag. Ang hawla ay naiwan sa gitna ng kalsada at nang subukang lapitan ito ng estranghero, hinaranggan siya ni Bayman gamit ang kanyang espada. Nakilala ng Devil's Act ang lalaki bilang si Kay, isang altar boy na nagtrabaho para sa kardinal. Ipinaliwanag ni Kay na ang kanyang ama ay isang kabalyero at ngayon ay gusto niyang tulungan ang grupo upang siya ay maging kabalyero rin. Natawa si Felsen sa ideya na ang isang altar boy ay magiging kapaki-pakinabang sa labanan at nakipagtalo sa kanya. Dahil ininsulto siya ni Felsen na si Kay at ininsulto rin siya pabalik, nagpasya si Felsen na subukan siya sa pamamagitan ng isang maliit na tunggalian. Isang labanan gamit ang espada ang sumunod at pinatunayan ni Kay na marami siyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagharang o pag-iwas sa lahat ng atake ni Felsen. Baguhan pa lang siya kaya natalo siya ni Felsen sa huli. Ngunit ipinahayag ni Bayman na sapat na ang kanyang galing para sumama sa kanya. Huminto ang grupo para magpahinga sa kabalyerong yun. Dinalhan ni Bayman ng pagkain si Anna at tinawag niya itong mabait. Hindi tulad ni Devil's Act na siyang may pananagutan sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ay ibinahagi ni Anna ang kwento ng isang batang babae sa kanilang nayon na inakusahan bilang isang mangkukulam. Itinapon siya sa lawa na may mga bato sa kanyang mga bulsa, ngunit nakaligtas siya. Ito ay nakita bilang patunay na isa siyang mangkukulam kaya sinunog nila siya sa tulos. Nangako si Bayman na hindi ito mangyayari sa kanya. Nang bumalik si Bayman sa kampo, binalaan siya ni Devil's Act na ang batang babae ay maaaring mandaya at mag-away-away. Gusto niya ng isang taong magbabantay sa kariton, kaya nagboluntaryo si Johann. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Devil's Act para tulungan siya at nagsalita si Johann tungkol sa kanyang yumaong anak na babae. Sinasabing si Anna ay nagpapaalala sa kanya kay Anna.
Naisip din ni Johan na hindi bibigyan ng Abby ng patas na paglilitis si Anna dahil hindi magiging masaya ang mga mamamayan kung siya ay mapatunayang inosente. Nang subukang huminto si Johan sa misyon, nagmakaawa si Anna na huwag siyang iwanang mag-isa sa Devil's Act. Lumapit siya para sumagot at hinawakan siya ni Anna sa kanyang damit para hilahin siya sa hawla. Mabilis na lumapit si Devil's Act para tulungan siya. Kaya kinuha ni Anna ang kanyang susi sa krusipiho na ginamit niya para saksakin ang kanyang kamay. Nagising ang iba sa mga sigaw ni Devil's Act at tumakbo papunta sa hawla, ngunit wala na si Anna. Sinundan ng grupo ang isang anino sa kagubatan ng pinakamalapit na nayon. Naghiwalay sila para ipagpatuloy ang paghahanap at napansin na walang kahit isang tao sa paligid. Sa kalaunan ay nakita ni Bayman ang dalawang lalaki na lumabas mula sa isang gusali na may dalang mga bangkay na may sakit. Natagpuan ni Kay si Anna sa plaza at binalaan ng iba, kaya mabilis silang kumilos upang palibutan siya at hulihin. Gayunpaman, sa mas malapitang pagtingin, natuklasan na hindi ito si Anna, ito ay isang batang babaeng may impeksyon. Pagkatapos, nakita nila si Anna na tumatakbo palabas ng bayan at sinundan ito pabalik sa kagubatan, kung saan sila naghiwalay muli. Nakahanap sina Johan at Kay ng isang libingan na puno ng mga bangkay, na nagpapatunay na karamihan sa mga taga-nayon ay namatay sa salot. Nakakita sina Felsen at Bayman ng isang aso na kumakain ng mga bangkay, kaya tinakat nila ito gamit ang kanilang mga sulo. Biglang narinig ni Johan ang boses ng kanyang anak na babae na tumatawag. Sinundan niya ang tunog sa dilim at di nagtagal ay nagsimula rin siyang mag-hallucinate. Nang malapit na niya itong maabyutan, nabunyag na ang ilusyon ay Kay na biglang lumingon na nakalabas ang kanyang espada. Nasaksak si Johan at namatay sa pag-aakalang kasama niya ang kanyang anak na babae. Desperado na tinawagan ni Kay ang iba at sinabi sa kanila ang nangyari. Habang sinusuri ni Bayman ang bangkay, nakarinig si Felsen ng ingay at natagpuan si Anna, na galit na inihagis siya sa lupa at bumagsak sa kanyang likuran upang subukang patayin siya. Agad siyang hinailan ni Bayman palayo at inihagis sa isang bato, ngunit maayos naman si Anna. Hindi na siya umungol at sa halip ay nagmakaawa siya habang umiiyak, ipinaliwanag na tumakbo siya dahil ayaw na niyang saktan pa siya ni Devil's Act. Kinaumagahan, inilibing ng grupo si Johan, sinabi ni Felsen na kinokontrol ni Anna si Johan at pinatay niya ito. Naniniwala rin siyang nakikita ni Anna ang kahinaan sa kanilang mga puso at ginagamit ito laban sa kanila. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, nakipag-usap si Anna kay Bayman, nagpapasalamat sa kanyang kabaitan. Inaangkin niya na nagsisinungaling si Devil's Act at wala siyang laban kay Johan. Nang mapansin niya ang masamang mood ni Bayman, inalok niya ang kanyang kamay upang aliwin ito, ngunit tumanggi itong lumapit. Samantala, kinailangan ni Kay na harapin ang kanyang pagkakasala, dahil pakiramdam niya ay pinatay niya si Johan. Pagkalipas ng ilang panahon, kinailangan huminto ang grupo sa isang bangin. Mukhang medyo manipis ang tulay, at sumumpa si Hagamar na mas maayos ang kondisyon nito noong huling beses na nakita niya ito. Sinimulan pa rin ni Bayman na tawirin ang tulay, maingat na ginagabayan ang kanyang kabayo sa mga butas. Sa kalaunan ay nakarating sila sa kabilang panig, ngunit hindi nila napansin ang unti-unting napuputol na lubid. Sumunod ay sinimulan ni Kay at Bayman na hilahin ang hawla patawid sa tulay habang ang iba ay humihila ng lubid sa kabilang direksyon upang mabawi ang bigat. Di nagtagal, damyugo ang mga kamay ni Devil's Act at ang sakit ay naging dahilan upang mabitawan niya ito. Nawalan ng kontrol ang mga lalaki sa lubid at nagsimulang gumulong ang hawla sa tulay. Kaya kinailangan ni Kay at Bayman na bumilis. Kapwa sila nadulas at nahulog mula sa tulay, ngunit nasalo ni Anna si Kay sa tamang oras, at binuhat ito ng may kahangahangang lakas. Iniligtas ni Bayman ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa gilid at pag-akyat muli. Pagkatapos ay inilagay nila ang mga kabayo sa harap at pinahila ang hawla habang itinutulak ng mga lalaki. Mula sa likuran, nabali ang kahoy dahil sa bigat at muntik ng maipit sa butas, ngunit patuloy lang ang mga lalaki sa pagtulak. Napansin ng lahat na malapit nang maputol ang mga lubid at iginiit ni Anna na dapat ay malaya siyang gumon sa hawla, ngunit hindi siya pinansin. Mabuti na lang at nagtulungan ng grupo upang makarating sa kabilang panig bago tuluyang maputol ang mga lubid at gumuho ang tulay. Habang nagpapasalamat si kay Anna, nilinis ni Bayman ang mga sugat sa kamay ni Devil's Act gamit ang alak. Nang magpapatuloy ang biyahe at naiinis ang grupo sa hamog, na siyang nagpapahirap sa panunood. Sumumpa si Hagamar na alam niya ang daan ngunit hindi niya ito mahanap,
kaya nagpasya si Bayman na magkampo sila hanggang sa mawala ang hamog. Kalaunan, nang tignan ni Bayman si Ana, tinanong niya ito tungkol sa lakas na ginamit nito para iligtas si Kai. Tinanong siya ni Ana kung naniniwala ba siyang mangkukulam ito, dahilan para umilo ng umilo ang kanyang sulo. Tinanong din niya ito kung natatakot ba ito sa kanya, kaya sinagot niya ito sa pamamagitan ng pagtatakip sa hawla. Nang gabing yun, nanaginip muli si Bayman tungkol sa mga inosenteng taong pinatay niya. Sa pagkakataong ito, ang babae ay nag-transform bilang si Ana, na sumipsip ng dugo mula sa kanyang mga daliri. Sa sandaling yun, nagising si Bayman at nakita si Hag-Amar sa harap ng hawla na may hawak na pana. Nang humingi ng paliwanag si Bayman, sinabi ni Hag-Amar na kailangan nilang patayin si Ana bago niya patayin ang isa pa sa kanila. Naghanda siyang bumaril ngunit hinaranggan siya ni Felsen, na hindi sumasang-ayon sa kanyang ideya. Bigla nilang narinig ang pag-alulong ni Ana, at ang mga lobo sa kagubatan ay gumanti ng pag-alulong. Inihanda ng grupo ang kanilang mga sandata habang pinalilibutan sila ng mga lobo, at umungol si Ana upang salakayin ang halimaw. Walang ibang magawa ang mga lalaki kundi labanan ang mga lobo, isa-isang pinapatay gamit ang kanilang mga espada. Hindi sapat ang bilis ni Hag-Amar gamit ang pana at kinagat ng isang lobo ang kanyang binti. Ngunit napatay ni Devilsack ang hayop bago pa ito magdulot ng mas maraming pinsala. Isa pang lobo ang humarap kay Kai at kinagat ang kanyang braso, kaya mabilis din itong napatay ni Felsen. Ilang lobo ang sabay-sabay na sumunod kay Bayman at pinatay niya silang lahat ng mabilis. Akala ng grupo ay tapos na, ngunit nakarinig pa sila ng mas maraming alulong. Nagmadali silang sumakay muli sa kanilang mga kabayo at mabilis na umalis. Sinimulan silang habulin ng mga lobo at naghintay ng butas para tumalon kay Hag-Amar, at natamba siya sa kanyang kabayo. Hindi napansin ng iba at nagpatuloy lang sa pagsakay. Matapos magbago ang kanilang mga mukha, tinalon ng mga lobo si Hag-Amar at sinimulang kagatin siya. Sa wakas ay napagtanto ni Bayman ang nangyayari ngunit pinigilan siya ni Felsen na tumulong dahil huli na ang lahat. Kinaumagahan, hindi na makayanan ni Bayman ang guild. Hinawakan niya ang pana at itinuro si Ana, ngunit hinaranggan ni Devilsack at ipinaalala sa kanya na ang pagpatay kay Ana ngayon ay hindi magtatapos sa salot, kaya patuloy na mamamatay ang mga tao. Itinulak palayo ng galit na si Bayman si Devilsack, ngunit hinaranggan din siya ni Felsen. Kinumbinsi niya si Bayman na maghintay dahil malapit na sila sa kanilang destinasyon. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating ang grupo sa Abbey ngunit walang dumating para salubungin sila. Umakyat si Kay sa pader at palihim na pumasok sa bintana para buksan ang pinto para makapasok silang lahat. Pagkatapos ay nagmadali ang mga lalaki sa kapilya at natagpuan ang mga monghe, na sa kasamaang palad ay patay na lahat dahil sa salot. Gusto nang umalis ni Bayman at sinubukang hilahin palayo si Devilsack, ngunit patuloy na nagdarasal ang pari. Bigla silang nakarinig ng isang boses na nagdarasal at natuklasan na buhay pa ang isa sa mga monghe. Itinuro ng mungheng ito ang isang aklat sa altar bago pumanaw. Kinumpirma ni Devilsack na ito ang aklat ni Solomon, na naglalaman ng ritual na kailangan nila. Nagtakbuhan palabas ang lahat at hinagisan ni Devilsack ng banal na tubig ang hawla bago simulan ang ritual. Habang nababaliw ang mga kabayo, tinawag siyang hipokrito ni Ana dahil mas maraming tao ang napatay ng simbahan kaysa sa mga digmaan at tagutom. Sinubukan siyang baliwalain ni Devilsack at nagpatuloy, para bigkasin ang ritual, ngunit ginamit ni Ana ang kanyang kapangyarihan upang tusukin ito bilang sugat, dahilan para mapasigaw at masaktan siya. Pagkatapos ay kinutya ni Ana si Bayman dahil sa pag-iisip na ang pagliligtas sa kanya ay makakabawi sa lahat ng mga taong napatay niya. Napagtanto ni Devilsack na si Ana ay hindi isang mangkukulam, siya ay isang normal na babae na sinapian ng isang sinaunang demonyo. Binuklat niya ang mga pahina ng libro at sinimulang bigkasin ang ritual ng exorcism. Nagsimulang umihip ng marahas ang hangin sa paligid nila at dumilim ang langit habang inalag ni Ana ang kulungan, dahan-daang sinusunog ito. Ang kanyang mukha ay naging isang demonyo bago siya lumabas sa gabi upang subukang atakihin siya, ngunit madali niya silang itinulak palayo. Ang pang-abala na ito ay sapat na para kay Devilsack na maghagis ng banal na tubig sa kanya, kaya pinakawalan niya ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo. Pagkatapos ay naghanap ang mga lalaki ng mas maraming banal na tubig. Sinabihan ni Bayman si Kay na umalis ngunit handa ang binata na tanggapin ang panganib upang makatulong, kaya ginantimpalaan siya ni Bayman sa pamamagitan ng pagpapatulog sa kanya. Nang magtaka si Kay kung talagang pinaghirapan niya ito,
tiniyak sa kanya ni Felsen na gagawin niya. Sa isang opisina, natagpuan ng grupo ang isang patay na monghe na nakatali sa isang mesa at napansin ni Devilsack na kinokopya nito ang aklat ni Solomon. Habang tumitingin sila sa paligid, nakakita sila ng mas marami pang monghe na gumagawa rin ng mga kopya. Napagtanto nila na gusto ng mga monghe na ikalat ang mga ritual sa buong mundo upang ang lahat ay makalaban sa kasamaan, at ginawa ng demonyo na parang mangkukulam si Anna upang dalhin siya rito para sa paglilitis at masira niya ang libro. Habang sila ay ginulo, isang kakaibang enerhiya ang pumasok sa katawan ng isang monghe. Sa sandaling yun, lumitaw ang demonyo sa kisame. Sinubukan ni Devilsack na bigkasan ang ritual ngunit itinapon ng demonyo ang lahat ng istante upang pigilan siya. Pagkatapos ay sinindihan nito ang lahat ng kopya ng libro habang napagtanto ng mga lalaki na wala na ang mga monghe. Nang patuloy na binabasa ni Devilsack ang ritual, sinubukan siyang atakihin ng isang mongheng na zombie mula sa likuran. Ipinagtanggol ni Bayman ang pari sa tamang oras at naganap ang isang labanan. Di nagtagal, dumating din ang iba pang mga monghe at kinailangang labanan silang lahat ng mga kabalyero. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, nagawa ni Bayman na putulin ang ulo ng isang monghe at ang kapangyarihang demonyo ay nawala. Ibig sabihin nito ang kanilang kahinaan. Habang patuloy na binabasa ni Devilsack ang ritual, ang mga kabalyero ay nakipaglaban sa mga monghe ng sunod-sunod, pinuputol ang kanilang mga ulo gamit ang kanilang mga espada. Ginamit din ni Kay ang pana bilang suporta at kinailangang hampasin ni Devilsack ang isang monghe gamit ang libro upang protektahan ang kanyang sarili. Nagawa ng isang monghe na harapin si Bayman at hiwain ang mata nito habang ang isa pa ay inabot ang mga istante upang pabagsakin si Kay. Ang ikatlong monghe ay dumapo sa likod ni Felsen at sinaksak ito bago ito napatay ni Felsen. Sa kasamaang palad, bumagsak siya nang matapos siya. Ang pagkakita sa kanyang natalong kaibigan ay nagbigay inspirasyon kay Bayman na patuloy na lumaban, kaya hindi niya nakita ang demonyong lumilitaw sa likod ni Devilsack at nabali ang kanyang leeg. Habang pinapatay ni na Bayman at Kay ang huling ilang monghe, sinubukan ng demonyo na pulutin ang libro ngunit nasunog nito ang mga kamay nito. Pagkatapos ay sinipa ni Bayman ang libro, kaya hinawakan siya ng galit na demonyo sa leeg at itinulak sa pader. Ipinaliwanag nito kung paano nito ginugol ang ilang siglo sa pagsira sa lahat ng kopya, at ito na ang huli. Nang papatayin na ng demonyo si Bayman, hinawakan ito ni Felsen upang pilitin itong ihulog ang kanyang kaibigan. Humirap ang demonyo at 2 beses siyang sinuntok ni Felsen sa ulo, na walang nagawa. Lumikpit ang mga pakpak sa paligid ni Felsen at sinunog siya ng demonyo hanggang sa maging abo na lamang siya. Sa sandaling yun, kinuha ni Kay ang libro at patuloy na binibigkas ang ritual. Sinubukan siyang pigilan ng demonyo ngunit hinarap ito ni Bayman at itinusok ang mga pakpak nito sa pader. May espasyo pa rin ito para saksakin si Bayman ng ilang beses gamit ang kuko nito, ngunit nakasabit si Bayman sa kanilang Kay na nakakabasa. Kalaunan ay tinapos ni Kay ang ritual kasama ang isang lalaki at agad na nagsimulang magliyab ang demonyo. Isang maliwanag na liwanag ang lumabas sa katawan ni Anna at sinubukan ng demonyo na lumipad pataas para makatakas, ngunit sumabog sa kalangitan. Pagkatapos ay tiningnan ni Kay si Bayman na nagsabi sa kanya na protektahan si Anna. Binigyan niya ang batang babae ng huling ngiti bago ito namatay. Kalaunan ay natapos ni Kay at Anna ang paglibing sa lahat gamit ang kanilang mga espada. Nagpasalamat si Anna sa kanilang tulong bago sumakay kasama si Kay upang magsimula ng bagong buhay at ngayon ay maglaro ng mas kaunting lupain. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka pa ng mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.